Hello, good day, student. So, last time we discussed about religion and morality, no? Specifically, the relationship between God as a ground for morality, whether God is the best ground for morality or not, no? So, tinignan natin yung mga arguments for and against religious morality. So, wala tayong binigay doon na definite conclusion because my actual plan is for you to decide on your own what do you find to be the most reasonable position, no? Pero let's say we assume for the sake of the argument that morality is not dependent on religion. No, kunyari isipin lang natin na walang relihiyon na nabuo sa mundo. Okay? So, kung walang relihiyon, what can be the best secular, meaning non-religious moral framework sa atin ngayon, no? So, one of the major contenders for moral theory is the so-called consequentialism, no? So, another ism na naman to. So, siyempre, kailangan natin bigyan niya ng definition. So, what is consequentialism? From the word consequence, no? So, ang sinasabi nito, ang basic idea is that an action is right or wrong depending on its consequence or consequences, no? Pero, so kung merong isang action, magpuproduce siya ng immediate consequence. Pero, siyempre, yung consequence na yon is magpuproduce naman ng another consequence. And then yung third consequence will produce another consequence, no? So magkakaroon siya ng chain of consequences. Pero sabi ng mga philosophers, kung ang basehan natin ng right and wrong is consequence, hindi pwedeng consequences lang yun ad infinitum, walang katapusan, no? Kaya sabi nila, although consequences may be the standard, the framework, we need to decide some things that ought to be intrinsically valuable, no? Yun yung mag-stop sa consequence, no? Kahit mga consequentialists, meron silang view of what ought to be the thing that is intrinsically valuable, di ba? So if something is intrinsically valuable, yun yung magsiserve kung yung consequence ay mabuti o yung consequence ay hindi, no? Ayan, sabi ng philosopher Arthur Holmes, di ba? Sabi niya diyan, no? It would take us back to the infinite regress. Hindi pwedeng infinity, di ba? A non-consequentialist decision is therefore needed as to the kind of consequence we are to seek, no? So the quality of consequence is really the decisive thing, not just the quantity. So in actuality, the utilitarian wants to maximize consequences of a certain kind. Good consequences rather than bad, no? So ano ang mga possible things that consequentialists take to be intrinsically valuable, no? Pero bago 'yon, define muna natin ulit, ano ba ibig sabihin ng intrinsically valuable, no? So meron yang dalawang uri ng value. Pag sinabi natin intrinsically valuable, so when we say intrinsically valuable, something is valued for its own sake. Okay, ibig sabihin, pinahalagaan mo yung bagay na yon because of its very nature. Okay? So, halimbawa natin dyan ng mga bagay na we take to be intrinsically valuable. Halimbawa, let's say, knowledge. Di ba? So, some people, although not all, pero some people take knowledge to be intrinsically valuable. Ibig sabihin, as long as may natutunan sila, okay na yon. Ba, kahit yung natutunan nila hindi nagdulot sa kanila ng kayamanan, hindi nagdulot sa kanila ng kaginhawaan, pero natuto sila, they find it to be valuable for its own sake. Okay? Sa kabaliktaran naman, no, sa kabilang banda, may tinatawag na instrumentally valuable. Okay? So, ibig sabihin naman nun, when something is valued as a means for something else. So, pinapahalagaan mo lang siya dahil sa ibang bagay na naidudulot niya sa'yo.
So isa sa magandang example dyan is money. Di ba? Money is something that we take to be instrumentally valuable. Di ba? Bakit? Kasi nga naman ang pera, papel lang naman yan, di ba? Papel or barya. Di ba? Papel lang yan. Pero bakit natin pinapahalaga ng pera? Kasi yung pera pwede nating magamit, pwede nating mabili ng mga bagay, di ba? Pwede tayong makabiyahe, di ba? So, hindi natin pinapahalagahan yung pera na yon for its own sake, but for what it can bring to us. Okay? So, yun yung dalawang kinds of value, intrinsic and instrumental value. Okay? So, isa sa mga theories na consequentialist is yung hedonism. So, ano yung hedonism? Kalagay dyan, the view that takes pleasure in pain to be the ultimate criterion for morality. No? So, ang main, ang convincing side dito ng hedonism ay sinasabi nila, yung pleasure is something that we take to be intrinsically and naturally valuable. Okay? Yun yung pwede nating tawagin na pleasure principle. So, yung pleasure daw is something that we take to be intrinsically and naturally valuable. And pain, tinatawag na pain principle, is something that we take to be intrinsically and naturally disvaluable. Okay? So, ibig sabihin yan, ang tao, kapag pinaharap mo sa dalawang option. Okay? Kunyari, sa option 1 is pleasure, option 2 is pain, every human being will choose pleasure over pain. Diba? Because of their intrinsic value or disvalue. Diba? Ganon din sa pain. Diba? Kung papiliin ka a life with pain or a life without pain, siyempre, every human being will choose a life without pain. Kung posible yun. Diba? Okay, kasi nga, it's intrinsically and naturally disvaluable. Okay, so bakit intuitively appealing itong pleasure and pain principles? Okay, halimbawa, tingnan natin yung pleasure principle. Bakit siya intuitively appealing? Kasi nga naman, ang tayo ay nilikha, tayo ay dinisenyo na kung saan our brains are naturally attracted to pleasures. Diba? Wala tayong magagawa kundi hanapin ang pleasure. Okay? Kaya nga may mga iba, may mga nagiging addict, di ba? Because they become addicted to pleasures. Di ba? May mga nagiging addict sa sugar, tinatawag na sugar junkies. Di ba? Because it brings them pleasure. May mga nagiging addict sa computer games. Di ba? Kasi it brings them pleasure. May mga nagiging addict sa fast foods because it brings them pleasure. Kasi nga naman, ang mahirap doon, yung brain natin is nag-evolve or dinisenyo to seek pleasure. Okay, wala tayong magagawa doon. That is how we are designed. On the other hand, in terms of pain principle, no? Ang ating katawan ay nilikha rin or dinisenyo na kung saan our body have something called pain receptors. Mga nerves yan na magsasabi sa atin na we are in pain. Okay? Siyempre, tatanong niya, Sir, bakit kaya tayo nilikha? Bakit tayo nag-evolve na mayroong pain receptors? Hindi ba pwedeng mabuhay na lang tayo na hindi tayo nakakaramdam ng pain? Di ba? Pwede ba yon? Hindi yun pwede. No? Evolutionarily, kasi yung ating capacity to feel pain is paradoxically, yun din ang tumutulong sa atin para tayo ay makapag-survive, di ba? Kasi yun ang nagsasabi sa atin na may problema, may obstacle, di ba? Pag sumasakit yung tiyan mo, yun yung katawan mo na nagsasabi sa iyo kailangan mo nang kumain, di ba? Pag masakit ang katawan mo, ganun din, yun ang pag nagsasabi ang katawan mo na kailangan mo nang magpahinga. Okay? So we need these pain receptors. Kaya itong pain and pleasure principles are intuitively appealing. Okay? Yun yung appeal ng hedonism. Okay, ngayon, tingnan natin yung isang grupo ng mga ancient people na tinatawag na Cyrenaics
na sila yung mga pwede natin sabihin kauna-unahang mga hedonists. No? So anong view nila? Ang view nila, the best life is the one that produces the most bodily pleasure. So itong mga Cyrenaics na to, ito sila yung literal na party people. No? So ang buhay nila, sabi nila, ang buhay nila yan, food, drink, music, sex, and the like. Diba? Talagang literal na party lifestyle itong mga Cyrenaics na to. So, kung iniisip nyo na yung party lifestyle, yung mga party people ay modern thing na yan, actually, no. Di ba? If trace natin, 200 years before Christ, itong mga Cyrenaics, sila ang kauna-unahang party people. Di ba? So, ayan, nakalagay dyan, while it may be uncontroversial that a life with the most bodily pleasure seems a good life, all things considered, it is not clear how it is a morally good life. So, iba yung good life lang sa morally good life. Okay. So, yun tanong. What does it mean to live a morally good life? No? So, ang isa sa mga major objection to hedonism at bakit hindi rin siya widely attractive sa maraming tao, kasi sasabihin ng karamihan na it's just a form of vulgar sensualism. 'Di ba? Kaya nga yung term nila diyan, yung parang atake nila sa hedonism, tinatawag nilang pig philosophy. No? Kasi parang buhay mo parang buhay ng baboy. Ano bang buhay ng baboy? Kain, tulog. Kain, tulog, puro kain, tulog lang, puro pleasure. 'Di ba? Pero sabi ng karamihan, something is severely lacking in your life kung ganyan lang yung buhay na gusto mo. Kain, tulog ka lang. Kain, tulog, pleasure. Di ba? There must be something that is greater than that kind of a human life. Okay? So, kung titignan natin, para mas maging malinaw kung paano naging objection yung pig philosophy sa hedonism, tingnan natin yung 3 stages of human existence na binanggit ni Soren Kierkegaard, no? Tingnan natin. So sabi niya, yung first stage is what he calls the aesthetic stage, the second is the ethical stage, and the third is the religious stage. Okay? Pero for our purposes, i-discuss lang natin yung first 2 stages, yung aesthetic at saka ethical. Okay? So ano yung aesthetic stage? Sabi niya, ito yung life na govern ka lang ng tinatawag niyang the immediate. Okay? So what is the immediate? It refers to the natural, spontaneous sensations that lie at the heart of conscious human existence. Diba? So, yung aesthetic stage, dito nagsisimula ang lahat. Kaya nga ang common model ng taong nabubuhay sa aesthetic stage ay mga bata. Diba? Kasi ang mga bata, they are governed by their immediate desires. Di ba? Ang bata, pag nagutom, gustong kumain. Pag nakakita ng laruan, gustong bumili ng laruan. Di ba? Ang bata makulit. Di ba? Halimbawa, ako meron ng pamangkin. Pag nakikita niya akong nagsi-cellphone, tatabi na yan. Di ba? Kasi gusto niyang, pag sinabi ko, sige, papairamin kita, pwede kitang palaruin mamaya. Pag sinabi ko yan sa kanya, hindi niya ako titigilan hanggat hindi niya nakukuha yung cellphone. Di ba? So, governed by the immediate. Di ba? Ganun ang mga bata. Pero hindi lang mga bata. Meron mga iba, some people grow into their adult life, nag-govern pa rin sila ng aesthetic stage. Di ba? Ito yung mga taong gusto pa rin pleasure lang ang buhay. Di ba? Inom, di ba? Sing along, party, yung party lifestyle na sinasabi natin kanina. So yun, ano pa rin yun? Aesthetic stage. Nasa level pa rin yun ng aesthetic stage. Okay? Pero sabi ni Kierkegaard, there is a second stage. Ito yung tinatawag niya na ethical stage. So sa ethical stage, doon mo na simulang nare-realize na hindi na pala pwede na yung buhay mo ay puro lang pleasure. Okay? So, dito ka na nagkakaroon ng struggle to have a unified self. Diba? In other words, unti-unti ka na nagkakaroon ng iyong identity.
no? Kasi ang bata, yung nasa static stage, wala pa yang malinaw na identity, 'di ba? Wala pa yang set of values, 'di ba? Ang sa kanila lang, sabi natin, immediate, 'di ba? Desires, pleasures, pleasure, 'di ba? Pero when you reach that ethical stage, doon ka na nagsisimula magkaroon ng set of values na paninindigan mo at isa sa buhay mo. Kaya nga, yung struggle na yung to have a unified self, meron yung dalawang component. Gusto mo yung self mo may coherence. Ibig sabihin, buo. Diba? Ibig sabihin, buo ka at hindi ka lang govern ng transitory pleasure. Ibig sabihin, nag-uugnay-ugnay at tumutugma-tugma yung mga iyong values sa pamumuhay mo. Diba? So, halimbawa, when you start to see yourself as an honest person, so yung para magkaroon ka ng coherence, makikita yon sa pang-araw-araw mo na buhay, di ba? Hindi ka nagsisinungaling, hindi ka nanloloko, so you start to form that sense of self. Okay? And another is endurance. Ibig sabihin, hindi siya pansamantala lang, kundi yung yung identity, gusto mo siyang mag-endure, mag-exist over time. Okay? So ayan nga, sabi nga diyan na to know oneself, one must have something to live for, commitments and values, no? So yan, titingnan natin sa ethical stage. Siyempre diyan napapasok yung mga responsible adult, 'di ba? Doon na sila sa ethical stage kasi nakikita nila na meron na silang mga commitments, meron na silang mga values, 'di ba? Lalo na kapag nagiging parent daw, 'di ba? Although I am not a parent yet, no? Pero yung mga according sa mga friends ko at sa mga nakakatandang kilala ko, yun nga na pag ikaw ay naging parent, nagbabago talaga yung iyong sense of self, di ba? Kasi kakaroon ka na ng commitment, ng values, hindi na pwedeng party-party lang kasi may anak ka na. So yun yung mga bagay na nakakapagpabago at nakakapag-level up sa stage ng isang tao madalas, no? Pero hindi naman kailangan maging parent, di ba? So minsan halimbawa, yung isang anak inaasahan ng magulang na magpapaaral sa kanyang mga kapatid. So yun din yung mga cases na kung saan isang tao ay pwedeng mag-level up from aesthetic stage to ethical stage. Diba? Nakita nila na meron na silang mga commitments na kailangan panindigan. Okay. So sa ethical stage, napakahalaga dito yung tinatawag na delayed gratification. Diba? Kasi sabi natin sa aesthetic stage, gusto mo lang pleasure. Buhay bata ka lang, gusto mo pleasure, pagkain, party. Pero when you reach the ethical stage, doon na makikita yung kahalaga ng delaying gratification. Ibig sabihin to, pinagpapaliban mo yung mga immediate desires mo, yung mga pleasures na makukuha mo in the moment because of some commitments, because of some value na nakikita mong mas mataas kaysa sa pleasure. So nakalagay dyan, protecting one's family, helping one's friends, or achieving long-term success in the future. Di ba? So makikita mo talaga doon yung kaibahan ng ethical stage at saka ng aesthetic stage. At ang pinakamahalaga doon, makikita mo kung bakit mas superior ang ethical stage sa aesthetic stage. Di ba? Kasi when you are able to imbibe or practice delaying gratification, dito makita na nagiging responsable ng isang tao, 'di ba? Na kaya niya nang panindigan yung isang bagay na yung tao na ito, pag binigyan mo ng trabaho or pag nag-commit siya sa isang bagay, you can trust that this person can live up to his or her words, 'di ba? Kasi hindi siya govern lang ng kanyang immediate desire, di ba? Ikumpara mo yun sa isang tao na makikita mo na may history na gusto niyang pleasure lang yung buhay niya, party lang. Itong tao, hindi mo mapagkakatiwalaan pag sinabi niya, I will commit to this thing. Mahirap siyang pagtiwalaan kasi nga, yung history ng buhay niya, nakita mo, he or she is just governed by his immediate desire. Di ba? So, ang point dito, makikita natin na the life of the hedonist, di ba? Yung life ng taong govern lang ng pleasure and pain is not the best kind of life for a human being. Okay. Ngayon,
dahil napakabigat na objection yun yung pig philosophy sa hedonism, kaya naisip ng ibang mga consequentialists like John Stuart Mill to differentiate between two kinds of pleasure. Diba? So sabi nila, parang ang lumalabas kasi sa hedonism, isang uri lang ng pleasure, yung tinatawag na lower pleasures. Diba? So sabi ni John Stuart Mill, meron kasing lower pleasures. Ito yung mga pleasure na na-experience ng tao, pero na-experience din naman ng mga hayop. Kaya nga siya tinatawag na lower pleasure. So yan yung pleasure of food, pleasure of physical comfort, pleasure of sex, di ba? Pero sabi ni John Stuart Mill, meron pang higher pleasures. At yung higher pleasures, ito yung mga pleasures that are unique to a human being. So example niya dyan, pleasures of the intellect, di ba? Pag meron kang na-discovering isang bagay, di ba? Merong intellectual pleasure na binibigay yon. Feelings and imagination, di ba? Ganun din. And the moral sentiments. Halimbawa, the pleasure of helping someone in need. Di ba? Helping your friend in need. Di ba? So, yun yung mga moral sentiments. So, yun. Um, Ngayon, sabi ni John Stuart Mill, okay? Sabi niya, paano natin ma-identify kung higher o lower yung isang pleasure? Okay? So, meron siyang criteria na binigay. Sabi niya diyan, so pwede niyo basahin yan, pero ang sinasabi niya lang diyan, halimbawa yung isang tao na-experience niya na yung lower pleasures at na-experience na rin yung higher pleasures. Ngayon, pag pinapili mo yung tao sa dalawang bagay, pleasure A, pleasure B, okay, pareho niya na na-experience, pero papiliin siya sa dalawa, pleasure A o pleasure B, sabi ni John Stuart Mill, ang laging pipiliin ng tao na yun is the higher pleasure. Di ba? Sabi niya dyan, we are justified in ascribing to the preferred enjoyment a superiority in quality so far outweighing quantity as to render it in comparison of small account. Diba? If one of the two is placed so far above the other that they prefer it, even though knowing it to be attended with a greater amount of discontent, and would not resign it for any quantity of the other pleasure which their nature is capable of. Diba? So, yun nga, pipiliin niya lagi, yun ang higher pleasure. So, hindi ko alam kung gaano ka-convincing itong criteria na ito ni Mill. Di ba? Medyo mahirap i-judge kung gaano ito ka-convincing. Kasi, yun. Okay? So, tignan natin. Kasi, kung yung isang tao, ano ba, yung isa pleasure of, kunyari, lobster. Sarap na sarap ako sa lobster. Tapos yung isa naman, the pleasure of learning, di ba? Parang medyo hati ngayon na maging desisyon doon ng marami, di ba? Madalas siguro yung iba doon pipiliin talaga yung pleasure ng lobster. Kahit na nakatikim na sila ng lobster, kasi yun yung criteria ni Mill. So hindi ko alam kung gaano ka convincing itong criteria ni Mill, pero ang point ko dito,
we can assume that this criterion is not universally acceptable. Di ba? Kasi meron ng mga iba na kahit naka-experience sila ng parehong higher and lower pleasure, merong iba na pipiliin pa rin yung lower pleasure. Okay. Ngayon, so siyempre, sabi sa hedonism, di ba? Ang basihan ay pleasure and pain, or yung term na ginagamit ng mga utilitarian, happiness, di ba? Pero ang tanong doon, kaninong happiness? Di ba? Kung ang criteria ng happiness ay yung sarili ko lang, yung view na yun ay tinatawag na egoism, di ba? From the word ego. Okay? Pero ang utilitarianism, hindi sarili mo lang. Di ba? Sa utilitarianism, it's the greatest number of people. Di ba? So walang special treatment sa sarili mong kasiyahan. Sa utilitarian, hindi dapat sarili mo lang ang basihan, kundi ang kasiyahan ng lahat, ang happiness ng greatest number of people. Okay? Kaya kay John Stuart Mill, nag-come up siya ng tinatawag na greatest happiness principle. Yan, nakalagay dyan yan sa inyong screen. That actions are right in proportion as they tend to promote happiness, wrong as they tend to promote the reverse of happiness. So, ibig sabihin niya sa happiness is intended pleasure in the absence of pain, at yung unhappiness, pain and the privation of pleasure. Okay? So, yun. So, utilitarianism is a form of consequentialism, no? At yung consequence doon ay nahanap ng utilitarianism is happiness. Pero sabi natin, yung happiness na yun, kapag sa sarili lang, ang tawag doon ay egoism. Pero yung utilitarianism, ay sinasabi niya, the criterion is the happiness of the greatest number of people. Kung saan magiging masaya ang lahat. Kung hindi man kayang maging masaya ang lahat, yung nakakarami. So, ano yung mga strengths ngayon ng utilitarianism? So, unang-unang strength, utilitarianism is not metaphysically mysterious. Okay? So, nakaraan, diniscuss natin yung religion and morality. Nakita natin na isa sa mga problem doon, hindi pala isa, kundi yung mga problems when it comes to God as the basis of morality is, yung unang-una, yung kanyang existence ay sabi natin debatable. Ngayon, kahit na lahat tayo nag-agree that God exists, hindi pa rin malino doon yung divine incomprehensibility, di ba? Paano natin makukuha yung command ng Diyos? Pangatlo, yung divine hermeneutics, di ba? Paano natin mai-interpret yung kanyang mga command? So, maraming mga tanong. Yung tawag ng metaphysically mysterious, di ba? Pero when it comes to utilitarianism, yung kanilang basis na pain and pleasure principle, walang magdududa doon, di ba? Yung sabi natin kanina, walang magda-doubt that pleasure is a good thing, wala ring magda-doubt that pain is a bad thing, all things considered, di ba? So, hindi siya metaphysically mysterious. Yung criteria ng utilitarianism is not metaphysically mysterious. Okay? So, doon makikita agad natin yung superiority ng utilitarianism over whatever God-based forms of morality. Diba? Pangalawa, utilitarianism provides a clear-cut way of deciding on moral matters. Diba? So, balikan naman ulit natin yung religion-based morality, diba? Sabi natin doon, yung isang problem nga doon, yung problems of divine incomprehensibility and problem of divine hermeneutics. Paano natin i-interpret itong mga commandment ng Diyos, diba? Pero sa utilitarianism, merong malinaw na paraan para mag-decide kung ano ang tama at mali, diba? Tatanong mo lang, will this action result to the greatest happiness? Diba? Ito bang action na to ay magdudulot ng kasiyahan ng karamihan o kasiyahan ng lahat, di ba? So, yung kanyang metaphysical basis ay unmysterious, pleasure and pain or happiness. Tapos yung kanyang source of moral knowledge, di ba? Hindi rin mysterious kasi ang source niya is yung ating capacity to recognize pleasure and pain. Di ba? Walang problema. Kaya nga sabi diyan ng philosopher na si Louis Budgeman, sabi niya,
Kung isa-sum up mo in one principle ang utilitarianism, ito yung do what will promote the most utility. Okay? Now to the third reason, third strength of utilitarianism. Utilitarianism illustrates that morality is not about following rules, but about improving the lives and well-being of humanity. Okay? So, hindi siya do this, do that. Kundi sabi niya, ang bottom line ng morality is gusto lang naman natin na lahat tayo ma-improve yung buhay natin at maging maayos yung kapakanan ng lahat. Di ba? So, kung titignan natin, napakaganda rin ng goal ng utilitarianism. Di ba? Na sinasabi lang naman niya ng mga utilitarians, gusto namin na lahat ng tao ma-improve nila yung buhay nila at guminhawa sila sa kanilang pamumuhay. Di ba? Nakalagay dyan, no? Reduce suffering as much as you can. Di ba? Kasi nga, happiness, di ba? Do what will produce the most utility or most happiness. Di ba? So, sa utilitarian, ang gusto nila, ma-reduce yung suffering. Di ba? At tumaas yung level of happiness ng lahat. Okay? So, kung titignan natin, napakaganda, napaka-ideal ng goal ng utilitarian at ito yung isang bagay na hindi natin makakaila na strength on their side. Okay?